Welcome back, Fiona, narinig kong muling sambit ni Kuya Franco. Hindi ko natuloy mapigilan ang matawa. Welcome back na naman? Nakailan na ba siyang bangit ng katagang iyon? It's said, hindi ko na mabilang. Nandito kami ngayon sa loob ng kanyang opisina dahil gusto niya daw akong makausap. Actually sa aming apat na bagong dating, na unang kausapin nitong si Kuya Franco si Raven. May matatanggap kasi kaming mga regalo mula sa organisasyon at isa-isa nang ibibigay nitong si Kuya Franco sa amin. Ano ngayon ang plano mo? Muli niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong napaseryoso. Plano? Ano nga ba ang plano kong yaong nandito na ulit ako ng Pinas? Hindi ko din alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko din alam kuya. Pero open ako sa mga mission na darating, seryoso kong sagot sa kanya. Mission? Wow, kakarating mo lang mission kaagad. Hindi ba pwedeng magpahinga ka na muna? Magmumunit-muni at i-relax ang sarili, seryosong tanong niya. Nakarelax na ako kanina at sapat na iyon. Nakangiti kong sagot. Fiona, alam kong habang nasa training ka, wala kang nasasagap na balita dito sa Pinas. Hindi mo alam ang mga nangyayari kahit sa sarili mong pamilya, seryoso niyang muling bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Sa unang 2 buwan na pagsabak mo ng training, pumanaw na ang Lola Ashley mo, seryoso niyang wika na parabang bomba na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig. After a month ng pagkawala ng lola mo, sumunod naman ang lolo mo, muli nivang bigkas. Sa pagkakataon na ito, kusang pumatak na ang luha mula sa aking mga mata. Nag-iwas ako ng tingin kay Kuya Franco. Hindi ko ito napaghandaan. Hindi ko akalain na sa muling pagbabalik ko ng bansa ito kaagad ang balitang sumalubong sa akin. Sila mami at daddy. Kumusta sila? Mahinang tanong ko. Hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap sa iyo. Hindi pa rin sila nawawalan na pag-asa na balang araw uwi ka din at makakasama ka nila, seryosong sagot niya. Pasimple kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata sabay tayo. I understand. Salamat sa balita Kuya Franco, bigkas ko. Daidali niya namang inilapag sa ibabaw ng mesa ang mga regalo na para sa akin. Isa iyong cellphone, susi ng kotse at susi ng penthouse at bank card, kung saan dumiretso ang sahod namin habang nasa Jera kami at mahahawakan lang namin kapag tapos na ang training. Milyon na ang laman ng nasabing card at kung totoosin, kaming mga nakasurvived sa training ay pwede ng tabuhay ng maalwan. Mag-ingat ka palagi, Fiona. Okay lang ang umiyak. Tandaan mo palagi na marami pa ring nagmamahal sa iyo, nakangiti niyang wika. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko bago ko isa-isang dinampot ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Kuya Franco ngayon lang. Pagkatapos noon, diretso akong lumabas ng opisina niya. Diretso ako sa parking area para sakyan na ang sasakyan na regalo sa akin ng organisasyon. Isa iyong latest model ng Mercedes-Benz na kulay itim. Good morning ma'am, bati sa akin ang bantay. Morning na dahil halos 3:00 na ng madaling araw. Good morning, puno ng authority sa boses ko na sagot ko dito bago tuluyang sumakay ng kotse. Inilapag ko ang mga bitbit ko sa passenger seat at ini-start kaagad ang makina ng sasakyan. Ilang saglit lang laman na ako ng kalsda. Sobrang tahimik ng buong paligid kaya naman binilisan ko na ang pagpapatakbo. Isang destinasyon ang una kong gustong puntahan. Iyon ay ang lugar kung saan nakahimlay sila Lola Ashley at Lolo Ryder. Sila ang gusto kong unang puntahan ngayong nandito na ako sa Pinas. Kabisado ko ang mausoleum kung saan sila posibleng nakahimlay. Sure ako na doon din sa mausoleum na pinaghimlayan ng mga magulang ni Lolo Ryder. Pagdating ko ng sementeryo, halos ayaw pa akong papasukin ng gwadya. Mabuti na lang talaga at nadala sa pakiusapan at nadala sa kaunting suhol. Diretso akong na-drive patungo sa mausoleum ng aming mga kanino-ninunoan at sa mismong harapan ako pumarada. Mabigat ang mga paang bumaba ako ng kotse. Diretsyong naglakad patungo sa mausoleum at walang pag-aalinlangan na sinira ang lock makapasok lang. Alam ko naman na makikita kaagad ito ng caretaker kung sakaling sira ang lock. Hindi na kasi ako makapaghintay pa. Gusto ko nang masilayan ang himlayan ng lolo at lola ko. Pagkapasok ko sa loob ng malabahay na libingan kakaibang katahimikan ang kaagad na sumalubong sa akin.
Maliwanag naman dito sa loob dahil bukas ang mga ilaw at hindi ko na napigilan ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata nang masilayan ko ang libingan ng aking mga pinakamamahal na lolo at lola. Nakaukit ang pangalan nila sa kani-kanilang lapida, kaya hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Halos 5 taon na din pala silang wala. Kung hindi pa ako nagbalik ng Pinas, hindi ko pa malalaman na wala na pala sila. Nainiwan na din pala nila ako. Walang katumbas na sakit ang nararamdaman ng puso ko. Kung alam ko lang na hindi ko na pala sila makikita pang muli sa pagbabalik kong ito, dapat pala sinundan ko sila sa hospital noong araw na malapit na akong umalis. Nakapagpaalam man lang sana ako sa kanila. Lolo, Lola. Sorry po. Sorry. Naghihinagpis kong bigkas. Gamit ang nanginginig kong kamay dahil sa matinding emosyon, hinaplos ko ang lapida nila. Umaasa ako na kung nasaan man sila ngayon, maririnig nila ang paghingi ko ng sorry. Sana makita din nila na dinalaw ko sila. Na kahit nasaan mang sulok ako ng bansa, na destino nitong mga taong nagdaan, hindi sila nawawala sa puso at isipan ko. Na mahal ko sila. Sinulit ko ang oras. Nanatili ako sa harap ng libingan ng mga mahal kong lolo at lola hanggang sa nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa kapaligiran. Umaga na. Kay bilis ng oras pero ang sakit na nararamdaman ng puso ko at hindi pa rin naglalaho. Masakit pa rin isipin na hindi ko na sila makikita pa. Mula sa pagkakasalampak sa malamig na sahig ng tiles, dahan-dahan akong tumayo. Muli kong pinakatitigan ang libingan nila lolo at lola. Aalis na ako, Lola. Hangat nandito ako sa Pinas, dadalaw-dalawin ko kayo palagi. Pasensya na po kung wala akong dala na kahit anuman sa inyo. Sa susunod na pagdalaw ko, magdadala ako ng maraming bulaklak. Huwag na po sana kayong magtampo sa akin. Sorry po kung kagabi ko lang nalaman na wala na kayo. Mahina kong sambit bago ako yumukod at nagpa siyang maglakad palabas ng mausoleum. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang maaliwalas na kalangitan pagkalabas ko. Napakatahimik ng buong paligid. Walang katao-tao sa buong paligid. Inayos ko sa pagkakasara ang bakal na gate at ikinawit ko ang sirang lock. Alam kong may caretaker ang mausoleum na ito. Regular na naglilinis at alam kong malalaman niya din mamaya kung bakit sira ang lock. Papalitan din naman siguro kaagad nila iyan. Wala naman sigurong mga ngahas na pumasok dito sa loob, lalo na at masyadong mahigpit ang security ng sementeryo na ito. Puro mga mayayaman ang mga nakalibing. Nagmumukha nga itong isang exclusive subdivision sa araw eh. Mabuti na lang talaga at pinapasok ako ng gwardiya kanina. Muli akong sumakay ng kotse at nag-drive paalis. Pagdaan ko sa may gate, kinuha ko ang na iniwan ko at nagpasalamat. Pagkatapos noon, diretso ko nang tinahak ang daan patungo sa sarili kong kondo unit. Pwede naman sa penthouse na regalo sa akin ng organisasyon pero tsaka ko na lang siguro pupuntahan iyon. Hindi ko din alam kung ano ang maabutan ko doon at gusto ko na munang magpahinga. Inaantok na ako at alam ko din na namamaga na ang aking mga mata dulot ng pag-iyak. Ayaw kong makita ako ng mga kasamahan ko sa ganitong sitwasyon, kaya naman itutulog ko na lang muna ito. Dahil maaga pa naman, diretso lang ang aking biyahe. Habang nasa daan ako, hindi ko pa nga mapigilan ang mapangiti nang makita ko ang malaking billboards nila Daddy at ang kapatid kong si Brian. May bago na naman pala silang resort and hotel na bubuksan. Hindi ba sila nagsasawa sa kakagawa ng hotel sa iba't ibang panig ng bansa? Kung hindi hotel, mall naman. Minsan mga barko. Patuloy sila sa pagpaparami ng pera. Mga business-minded. Pero aminado ako sa sarili ko na sobrang na-miss ko din sila. Ang tikas pa rin tingnan ni Daddy. Parang hindi man lang nadagdagan ang edad. Samantalang ang kapatid kong si Kuya Brian ay younger version ni Daddy. Hayst, bigla ko tuloy silang na-miss. Totoo kaya ang nabangit ni Kuya Franco na hinahanap pa rin nila ako? Well, malalaman ko siguro iyan sa paglipas ng mga araw. Maayos naman akong nakarating ng kondo unit ko. Sa nakalipas na 5 taon, sinubukan ko pa rin ang passcode sa pintuan at ganoon na lang ang tuwa ko nang hindi napalitan iyon. Iyon nga lang ang napansin ko pagkapasok ko sa loob, kaagad na tumampad sa paningin ko ang malinis na kapaligiran. Feeling ko din may nadagdag na mga kagamitan. Tama, ang mga lumang gamit na wala na. Siguro napapagawi sila mommy dito sa unit ko at sila ang may gawa nito, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiti.
Siguro nga hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila ako. Pagkapasok ko sa loob, nagpasaya akong maligo na muna. Pinakialaman ko na din ang mga gamit ko sa loob ng closet. Katulad pa rin naman sa dati ang aking pangangatawan except na nagkaroon ako ng muscle, kaya naman sumakto pa rin ang pantulog na damit na napili kong suotin. Ilang saglit lang, nahiga na ako sa kama at mahimbing nang nakatulog. Muli akong nagising eksakto 1:00 na ng hapon. Nakakaramdam ako ng gutom kaya naman nagpasya akong maligo na. Kailangan kong lumabas ng kwarto para makahanap ng makakainan. Wala din naman kasi akong balak na magtagal dito sa dati kong kondo unit. Pupuntahan ko ang aking penthouse. Balak kong doon muna magstay habang nakabakasyon ako dito sa Pinas at habang pinag-iisipan ko pa kung kailan ako dadalaw sa bahay namin. Suot ang fitted maong pants at itim na shirt, nagmamadali akong lumabas ng aking condo unit. Hinayaan ko lang na nakalugay ang basa at hanggang balikat kong buhok. For the past 5 years, ngayon lang ulit ako nakapagpahaba ng buhok. Sa training kasi ay palagi kaming kalbo or di kaya ay clean cut. Ngayong tapos na ang training, malaya ko nang gawin lahat ng gusto ko sa sarili ko. Pwede na din akong magpahaba ng buhok at mag-astang babae. Sa pinakababa ng building na ito ay may mga restaurant kaya doon na muna ako dumiretso. Pagkapasok sa loob, hindi nakaligtas sa paningin ko na napapatingin sa akin ang ibang mga customers. Hindi ko na lang pinansin at mas pinili ko na lang ang pinakasulok na bahagi. Alam ko naman kung bakit sila napapatingin sa akin. Masyado kasi akong maganda. Chair. Umorder lang ako ng pagkain at mabuti na lang talaga mabilis lang ang kanilang serving. Hindi na kailangan pang naghintay ng matagal. Patapos na akong kumain nang mapansin ang paglapit ng kung sino dito sa may table ko. Wala sa sariling kaagad akong nag-angat ng aking tingin at hindi ko mapigilan ang magulat nang sumalubong sa paningin ko ang kaptid kong si Kuya E. Sinabi ko na nga ba eh. Ikaw iyan. Seryoso niyang wika. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Pasimple kong inilibot ang tingin sa buong paligid bago ko siya hinarap. Bayaran mo muna ang kinain ko. Sa labas tayo mag-usap, kaswal kong bigkas. Kaagad namang nagsalubong ng kilay niya habang pasimple akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Naglabas siya ng ilang pirasong taglilibuhin mula sa kanyang wallet at pagkatapos noon, mabilis sivang tumayo at halos hilahin niya ako palabas ng restaurant. Kuya, dahan-dahan, nalinis kong bigkas. Hindi ito sumagot bagkos salubong ang kilay na hinatak ako patungo sa may elevator. Umakyat kami sa floor kung nasaan ang kondo unit ko pagkatapos ay seryoso akong tinitigan. Mag-usap tayo, seryosong bigkas niya. Isang malakas na buntong hininga ang pinawalan ko bago ko pinindot ang passcode ng unit ko. Pagkabukas, nagpatiuna na akong pumasok sa loob at naupo sa sofa. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Seryosong tanong niya. Wala sa sariling pinagmasdan ko siya. Lalong nag-matured ang hitsura ni Kuya E. Mas lumaki na din ang kanyang pangagatawan kumpara dati. Binatang-binata na siya tingnan at mukhang may naabot na din sa buhay. Teka lang, binatang-binata or baka naman dalaga na? Heist, pero ang pogi din ng kapatid kong ito ah. Isabak ko kaya ito sa training. Kagaya sa training na pinagdaanan ko para magiging lalaking lalaki. Alam mo bang ang tagal ka naming hinanap? Saan ka ba galing? Saan ka nagpupunta nitong nakalipas na 5 taon? Alam mo ba na wala na sila lolo at lola? Fiona, seryosong tanong niya. Sorry, mahina kong bigkas. Kaagad namang nagsalubong ang kilay niya. Sorry. For what? Nagsusorry ka kaagad pagkatapos mo kaming pinag-aalala? Alam mo bang gabi-gabi halos hindi makatulog ang buong pamilya sa kakahanap sa iyo? Ano ba Fiona? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Seryoso niyang tanong. Si Kuya Iri pa lang ang sumasabon sa akin ha? Paano pa kaya ang iba ko pang mga kapatid? Sila Ate Brianna, Ate Bella, Kuya Brian. Kailangan ko sigurong i-ready ang sarili ko. Wala marami talaga silang mga tanong na ibabato sa akin at kahit sino magtataka talaga kung bakit bigla na lang akong naglaho na parang bula 5 years ago. Kuya tama na. Ang ingay nito Bumalik na ako at huwag ka nang magalit, baliwala kong sagot. Kaagad niya naman akong pinanlakihan ng mga mata niya. Ramdam ko ang gigil sa mukha niya.
Sabihin mo sa akin, saan ka galing? Saan ka nagtago? Seryosong tanong niya. Sa malayo. Malayong lugar kung saan hindi niyo talaga ako mahahanap. Kaswal kong sagot sa kanya. Saan? Kapag sasabihin ko ba sa iyo, aamin ka na ba kina mommy at daddy na isa kang gay? Seryosong sagot ko din sa kanya. Hindi ko naman maiwasan na mapatili ng bigla niya na lang akong sabununtan. Mahina lang naman at hindi naman masakit sadyang kahit nagaano pa kahirap ang mga training na napagdaanan ko, gusto ko pa rin ipakita sa kanila ang dating ako. Pamilya ko sila at ayaw kong magalagay ng kahit na anong boundaries, lalo na at kakabalik ko lang. Nakakainis ka talaga, babae ka. Kung hindi lang kita kapatid, baka kanina pa kita kinalbo eh. Basag ang boses na bigkas niya. Hindi na ako nakapalagpan ng bigla niya na lang akong yakapin ng mahigpit. Ano ba kasi ang nagawa kong kasalanan? Bakit ka ba umiiyak? Naluluha kong tanong kay Kuya Ihi. Kung kanina ay tapang-tapangan siya, ngayon naman ay biglang nagpusong mamon. Lumabas din ang tunay na siya at basta na lang ako niyakap ng mahigpit at umiyak ng umiyak. Hindi nga talaga siya lalaki. Isa siyang pusong babae na nagtatago sa mukha at katawan ng isang lalaki. Sayang. Ang gwapo pa naman nitong si Kuya Ihi. Sa loob ng 5 taon, hindi pa rin pala siya nagbabago. Lalambot-lambot pa rin eh. Tumahimik ka nga. Alam mo naman na sa lahat ng mga kapatid ko, ikaw ang paborito ko eh. Ikaw kaya ang bunso, basag pa rin ang boses na bigkas niya. Hindi ko naman mapaigilan ang mapangiti. Ano ba kasi ang nangyari sa iyo, bunso? Saan ka ba nagtago? Ano ba talaga ang nangyari between sa marriage niyong dalawa ni Harry? Totoo ba na nagluko ang lalaking iyon kaya bigla ka na lang naglayas? Muling tanong niya sa akin. Sa wakas, kumalas na din siya sa pagkakayakap sa akin. Tinitigan niya ako at kaagad na napasimangot. Ako itong sobrang iyak na tapos ikaw parang wala lang. Wala ka talagang puso. Ni hindi ka man lang pala naiyak sa pagdadrama ko kanina pa. Bakas na ang inis na tanong niya sa akin. Ano ba iyan, Kuya Iye? Kung ano-ano na lang ang napapansin niyo sa akin. Sa hindi ako naiyak eh. Bakit, required ba talaga ang umiyak porket 5 taon tayong hindi nagkita? Nakalabi kong sagot. Mabilis akong nakaiwas ng akmang hahampasin na naman niya sana ako. Kailan ka pa nawalan ng pakiramdam? Feeling strong ka na ngayon samantalang noon, para ka ding si Ate Bella. Walang. Ibang ginawa kundi ang maghabol sa mga walang kwentang lalaki, seryoso niyang bigkas. Ouch naman. Pinaalala niya na naman ang kahinaan ko. Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig niya na nagusto ko na sanang ibaon sa limot. Past is past at dapat nang kalimutan pero itong bunganga ni Kuya ayaw talaga sigurong papigil eh. Ano ba kasi ang sadya mo? Bakit ka napagawi dito? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin kong napasimangot ito habang titig na titig sa akin. Pinadaanan ni Mommy itong unit mo at pinacheck kung marumi na daw ba, seryoso niyang sagot. Kumusta sila? Sila Mommy at Daddy. Totoo ba na hinahanap pa rin nila ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Fiona, nabangit ko naman siguro sa iyo kanina, di ba? Hindi tumigil sila Mommy at Daddy na hanapin ka kaya utang na loob. Umuwi ka na muna. Miss na miss ka na. Nang lahat, seryoso niyang sagot. Paano kung ayaw ko pa? I mean, pagbibigyan mo ba ako kung sakaling makiusap ako na ilihim mo muna ang pagkikita natin ngayon? Pabiro kong tanong sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya sabay tayo. Hindi maari. Sa dami ng mga tanong na ibinato ko sa iyo kanina, wala ka pang kahit na isa na sinagot. Tapos sasabihin mo sa akin na ililihim muna ang pagkikita nating ito. Nasaan na ang konsesnya mong babaita ka? Ni hindi mo man lang ba naisip na halos atakihin na sa puso sila Mommy at Daddy sa kakahanap sa iyo? Namatay sila lolo at lola na wala ka kaya. Na. Sige na. Bakit ba ang daldal mong bading ka? Iyang bibig mo parang Armalite eh. Ratatatatat ng ratatatatat, naiinis kong sagot sa kanya. Tumayo na din ako nagpatiuna nang naglakad patungo sa pintuan ng unit ko. Wala naman akong balak na huwag magpakita sa mga magulang ko no. Uuwi naman talaga ako kapag makaipon na ako ng lakas ng loob. Kaya lang ngayong nakita na ako nitong si Kuya Iye, alam ko talaga na hindi niya ako hahayaan na mawala sa paningin niya.
Alam kong pipilitin niya talaga akong umuwi ng bahay para makita ng mga magulang namin. No choice kundi ang pagbigyan. Gusto ko din naman makita sila mommy at daddy. Pati na din ang mga pamangkin ko. Siguro ang lalaki na ng mga anak nila Angela at kuya. Hoy, sandali lang babaita ka. Saan ka pupunta? Narinig ko pang angal ni Kuya I na hindi magkanda gulapay sa pagsunod sa akin. Siya na din ang nagsara ng pintuan ng kondo unit ko dahil dumiretso na ako sa may elevator. Huwag na huwag kang magtangka na takasan ulit kami kung hindi ka kalbuhin na talaga kita, narinig kong muling bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi habang napahawak ako sa buhok ko. Gosh, sa loob ng ilang taon na kalbo or clean cut ako, ngayon ko lang ulit na experience na magpahaba ulit ng buhok. Ang sama nitong si Kuya Ihi na banggitin ang salitang kalbo, gayong sawang-sawa na ako sa ganoong hairstyle. Sakay ng kotse ni Kuya Ihi, bumiyahe kami pa uwi ng bahay. Sa totoo lang, pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman ng puso ko. Ano kaya ang mararamdaman nila mommy at daddy kapag makita nila ako? Matutuwa kaya sila? Wala sa sariling napatingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa loob ng 5 taon, maraming mga bago sa mga mata ko. Kagaya na lang ngayon, nasa kahabaan kami ng EDSA nang may mapansin ako. Isang malaking billboard kung saan nakita ko ang mukha ni Harry. Siya ang si He Johnson Group of Companies. Isa iyong real estate company. Real estate company. Nga pala. Sa naalala ko, isang architect si Harry. Hindi na ako magtataka kung yayaman siya sa nang sobra. Ilan na kaya ang anak nilang dalawa ni Arian? Siguro grabe ang tuwa nila noong umalis ako. Huwag pakatitigan ang hitsura ng gagong iyan. Baka biglang masunog at baka habulin mo na naman, narinig kong saway sa akin ni Kuya Ihi. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot sabay baling ng tingin sa kanya. Bakit, masama na ba ngayon ang tumitig sa larawan ng may larawan? Of course, mahigit 5 taon din kaming hindi nagkita ng lalaking iyan at may malaking larawan sa may unahan lang kaya natural lang mapapatingin talaga ako sa kanya. Tiyak. Defensive, maiksing sagot niya. Kuya Iye. Ang sama nito. Mag-concentrate ka na nga lang sa pagdadrive mo. Hindi yung kung ano-ano iyang mga nakikita mo nakainggos kong sagot sa kanya. Isang malakas na tawa ang kaagad na lumabas sa lalamunan niya habang nakatutok ang paningin niya sa unahang bahagi. Pero alam mo ba? Grabe ang pagyaman ng taong iyan sa nakalipas na taon. Ang dati nilang pipitsuging kumpanya ay biglang lumago. Kuya Ile, ayaw ko na siyang pag-usapan pa. Wala na akong pakialam pa sa lalaking iyon kaya tama na. No way na at wala na din sa bokabularyo ko ngayon ang habulin ang isang taong ayaw sa akin. I already grow up at focus na lang ako sa career ko. Seryosong sagot ko. Kaagad naman siyang nanahimik. Kapansin-pansin ang makailang beses na pagsulyap niya sa akin bago muling magsalita. Career? Anong career? Dami ng mga tanong na ibinato ko sa iyo tungkol sa mga pinagkaabalahan mo, ni isa wala kang sinasagot. Fiona, magtapat ka nga sa akin. Saan ka ba galing? Bakit hindi ka namin mahanap-hanap sa loob ng mahigit 5 taon? Saka, anong career ang sinasabi mong gusto mong fokusan, mahaba niyang litanya sa akin. Alam kong hindi lang mga ganitong katanungan ang maririnig ko mula sa kanila. Sa bagay, hindi din naman kasi talaga biro ang mahigit 5 taon. 5 taon akong nawala at lahat siguro talaga sila ay magtataka kung bakit ngayon lang ulit ako muling nagpakita. Maraming mga connection si Daddy para lang mahanap ako. Marami siyang mga kakilala para malocate nila ako. Fiona, ano na? Don't tell me na hanggang ngayon wala ka pa ring balak na sagutin ang simpleng tanong kong iyon. Paano ka nabubuhay? Hindi mo ginagalaw ang mga allowances na pumapasok sa account mo kaya paano ka nakakasurvive? Seryosong tanong niya. Kuya, bakit ba ang daming tanong? Siyempre, nagtatrabaho ako kaya nakakasurvive ako. Tumayo ako sa sarili kong mga paa. Gusto kong patunayan sa mundo na kaya kong makasurvive, na hindi na umaasa sa yaman ng pamilya natin, natatawa kong sagot. Anong trabaho? Anong klaseng trabaho iyon at bakit napakahirap mong hanapin? Seryosong muling tanong niya. Trabaho ang sumabak sa giyera at pumatay ng mga kalaban. Baliwala kong sagot pero iba pala ang naging dating noon kay Kuya Ihi. Bigla nitong naapakan ang preno ng sasakyan sa gulat.
Sunod-sunod naman na busina ang narinig namin sa aming likuran. Kaagad akong napatitig kay Kuya Ii na tulala na nakatitig na sa akin. Fiona, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Kuya Ii, delikado iyang ginagawa mo. Ang biglaang paghinto ay pwedeng mag-cause ng accident, pabiro ko ding sagot sa kanya. Mag-drive ka na kasi. Hindi mo ba naririnig? Galit na ang mga sasakyan sa likod natin muli kong bigkas. Kaagad naman siyang tumalima. Muli siyang nag-drive kaya naman lihim akong natatawa. Kithe, kasalanan mo. Alam mo namang nerbiyoso akong tao kung ano-ano iyang lumalabas sa bibig mo. Heist, bakit ko nga pala nakalimutan? Kahit nga pala sa kulog, takot ka eh. Ang sumabak pa kaya sa Jera? Alam mo, ayaw ko nang magtanong sa iyo eh. Ipapaubaya ko na lang kina Mommy ang interrogasyon ng gagawin sa iyo. Makikinig na lang ako sa mga confessions mo dahil alam ko naman na wala akong matinong sagot na makukuha mula sa iyo. Seryoso niyang sagot. Isang matamis na ngiti sa labi lang din ang naging sagot ko bago ako mapatingin ulit sa isa pang billboard. Mukha na naman ni Harry. Shit, kailan pa nagmukhang celebrity ang lalaking iyon? Ilang billboards ba meron siya sa kalsada? Ay, Seffi. Maayos naman kaming nakarating ng bahay. Napag-alaman ko na din na hindi na pala dito nakatira sila Angela at Kuya Brian. Nakalipat na din sila sa sarili nilang bahay 2 years ago, kaya naman sila Mommy at Daddy na lang ang nakatira dito, kasama nitong bading kong kapatid na hindi pa rin umaamin. Pagdating ng bahay, kapansin-pansin ang maraming pagbabago ng garden. Kung dati maganda na ang buong paligid, ngayon naman mas lalo pang gumanda. Pagkababa pa lang ng kotse, hinawakan pa ako sa braso ng kapatid kong si Ihi at halos hilain niya ako papasok ng bahay. Manang, sila Mommy at Daddy, seryosong tanong ni Ihi sa isa sa mga kasambahay na nakasalubong namin. Bagong kasambahay dahil hindi na familiar sa akin ang hitsura niya. Naku sir, kakaalis lang po nila. Pumunta po ng sementeryo. Tumawag kasi kanina ang caretaker at sinabi nito na nasira daw ang lock ng pintuan ng mausoleum, kaya napasugod kaagad sila Mommy at Daddy mo doon, kaagad na sagot naman ni Manang. Napansin kong natigilan si Kuya E. Pakisabi sa kanila na walang dapat na ipag-aalala. Ako ang may gawa noon. Kaninang daling araw, nandoon ako at ayaw ko namang maghintay ng matagal kaya sinira ko na, baliwala kong sagot. Tulala namang napatitig sa akin si Kuya E. Kaninang madaling araw. Are you kidding me? Bakit madaling araw? Ano ka aswang, nagtataka niyang tanong sa akin. Kagabi ko lang nalaman na wala na sila lolo at lola, kaya napasugod na kaagad ako doon. Mahabang istorya. Saka na lang ako magkikwento kapag nandito na sila Mommy. Sa ngayon, gusto ko na munang matulog, baliwala kong sagot sabay hakbang patungo sa may hagdan. Puro kakalokohan eh. Sa pagiging matakutin mong iyan, ang lakas ng loob mong pumunta ng sementeryo ng madaling araw. Gagi, pahabol na wika ni Kuya Ihi sa akin pero itinaas ko lang ang kanan kong kamay bilang tugon. Alam kong nagtataka talaga siya sa bawat sagot ko, pero wala akong balak na magkwento. Sa ngayon, wala din akong balak na ipaalam sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari sa akin sa nakalipas ng 5 taon. Ayos na nandito na ako. Na nakabalik na ako. Babawi na lang ako sa kanila sa mga taon na nawalay ako sa kanila. May 2 buwan akong bakasyon sa organisasyon namin at malaya kong magawa lahat ng nais ko. Ipo-focus ko muna lahat ng oras ko sa kanila. Lalo na kina Mommy at Daddy. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ko, hindi ko mapigilan ang pagsilay ng malungkot na ngiti sa labi ko. Kung ang kondo unit ko ay mga bago ang ibang mga kagamitan, itong kwarto ko naman ay ganoon pa rin. Mula kortina hanggang sa bedsheets ganoon pa rin. Walang ipinagbago at feeling ko tuloy bumalik ako sa pagiging ako, 5 years ago. Dahan-dahan akong naglakad papasok. Una kong tiningnan ang picture frame ko sa gilid ng bedside table ko. 2 picture frame ito. Ang isang larawan ay ako at ang isa naman ay mukha ni Harry. Yes, ganoon ako kapatay na patay sa kanya. Dinampot ko ang picture frame na mukha ni Harry ang nakalagay. Muling sumilay ang malungkot na ngiti sa labi ko bago ko iyon basta na lang inihagis sa may basurahan. Kinalimutan na kita. Hindi na kita dapat pang pagpantasyahan ngayon. Ayaw ko nang makasira pa ng isang masayang relasyon, mahina kong sambit at patihayang nahiga sa kama.
Mariin kong ipinikit ang aking mga mata kasabay ng pag-agos ng aking luha. Shit, first love never dies ba talaga? Bakit ganoon? Bakit palagi ko pa rin siyang naiisip? Hindi maari ito. Hindi pod. Ayos na ako eh. Nakalimutan ko na siya, kaya dapat lang na huwag ko na siyang isipin. Halos isang oras din akong walang ibang ginawa kundi ang nakatihaya lang at nakatitig sa kawalan habang nagmumuni-muni. Hanggang sa napansin ko ang dahan na pagbukas ng pintuan ng aking kwarto kung saan iniluwa ang maluha-luhang si Mommy habang nakasunod si Daddy. So, totoo nga. Ang bunso ko. Fiona Anakti. Garalgal ang boses bigkas nito habang mabilis ang hakbang na naglakad palapit sa akin. Wala sa sariling mabilis kang napabangon ng kama. Sinalubong ang yakap ni Mommy sa akin na hindi na yata napigilan ang emosyon. Naririnig ko na ang pagpalahaw nito ng iyak. Fiona, anak ko. Anak ko, sambit nito. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Mom! Mommy, sorry po. Sorry, umiik ko na ding sambit. Naramdaman ko naman ang lalong paghigpit na ng pagkakayakap niya sa akin, na para bang wala na siyang balak pang pakawalan ako. Pagkatapos akong yakapin ni Mommy, si Daddy naman ang pumalit. Ramdam ko ang pagyugyog ng balikat nito. Tigasin si Daddy pero alam kong pagdating sa amin ng mga anak niya, nagiging malambot ang puso niya. Alam ko din na sa mga sandaling ito, umiiyak din siya kagaya naming dalawa ni Mommy. Ano ba ang nangyayari sa iyo, anak? Bakit ang tagal mong nawala? Narinig kong sambit niya pagkatapos niya akong pakawalan. Masuyo niya ding pinunasan ang luha sa aking pisngi. Kapansin-pansin ang pamumula ng mga mata ni Daddy na halatang galing talaga siya sa pag-iyak samantalang si Mommy, patuloy pa rin sa paghagulhol ng iyak. Si Kuya Ie naman ay nakatayo sa may pintuan at nakatitig lang sa amin. Sorry po. Sorry po kung bakit ngayon lang ako nagpakita, mahinang sambit ko. Kumusta ka anak? Bakit parang pati yata sa amin, grabe ang tampo mo? Mahigit 5 taon kang nawala at sa loob ng mga taon na iyon, alam mo bang unti-unti mo kaming pinapatay dahil sa matinding pag-aalala sa iyo, seryosong wika ni Mommy. Mahabang istorya po kasi. Hayaan niyo po Mom, magkikwento po ako. Mula umpisa, sagot ko naman kaagad sa kanila. Is it because Harry? Ano ba talaga ang nangyari sa pagsasama ninyong dalawa ng lalaking iyon? Sinasaktan ka ba niya kaya ka umalis? Seryosong tanong ni Daddy. Dad. No. Walang kinalaman si Harry dito. I was young back then. Naive at padalos-dalos kong magdesisyon. Huwag niyo pong sisihin si Harry tungkol dito dahil wala po siyang kinalaman, nakangiti kong sagot. Then, kung ganoon saan ka galing? Ano ang mga pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang taon? Seryosong tanong ni Daddy. Wala sa sariling napatingin ako kay Kuya E at Mommy. Kay Daddy, pwede ko sigurong sabihin pero kay Mommy at Kuya E, baka hindi na muna. Pwede po bang saka na ako magkwento, Dad? Mahinang sagot ko. Napansin kong natigilan sila. Lahat sila titig na titig sa akin. Is it confidential? Seryosong tanong ni Daddy. Pwede po akong magkwento. Pero pagod pa ako, Dad. May jetlag pa ako at kakabalik ko lang ng Pinas last night, sagot ko naman. Nag-abroad ka anak? Saan bansa? Bakit hindi ka namin mahanap? Sabat naman kaagad ni Mommy. Opo Mom. Hindi niyo talaga ako mahanap dahil palipat-lipat po ako ng bansa. Kasama sa work ko iyon, sagot ko din naman kaagad. Napansin kong kaagad na napakunot noo si Daddy na para bang sinusukat niya ako ng tingin. Na para bang tinatantiyan niya ang bawat sasabihin ko. I understand. Sige na, magpahinga ka muna. Kung kagabi ka lang nagbalik Pinas, tiyak akong may jetlag ka pa nga. Ano ang gustong mong kainin? Ipaghahanda ka namin. Parating na din dito ang iba mo pang mga kapatid. This is a mini celebration sa pagbabalik mo at dapat lang na magtipon-tipon tayo. Seryosong wika ni Daddy sabay tayo. Hinawakan nito sa kamay si Mommy at iginya patungo sa may pintuan ng silid. Mukhang wala pa yatang balak na lumabas si Mommy ng kwarto ko eh. Nang mapag-isa ako, hindi ko na maiwasan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Feeling ko, sulit ang mahigit 5 taon na nawalay ako sa kanila. Sa wakas nayakap ko na din sila. Muli akong nahiga sa kama. Finally, I'm home.
Iba pa rin pala talaga kapag nasa sarili kang pamamahay. Magaan sa pakiramdam at may peace of mind. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Matutulog muna ako. Ngayong nandito na ako sa bansang ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang matulog ng payapa at mahimbing. Iyon nga lang, hindi ko alam kung nakatulog ba talaga ako or nakaidlip lang ba dahil nagising na lang ako sa haplos ng kung sino sa aking pisngi. Nang imulat ko ang aking mga mata, unang sumalubong sa akin ang maluha-luhang mukha ni Mommy. Mom, mahinang bigkas ko. Sorry anak kung nagising na kita. Kakain na tayo. Nandyan na ang mga kapatid mo, nakangiti niyang wika. Mom naman. Umiiyak na naman kayo, nakangiti ko na namang wika sa kanya. Kusa akong bumangon mula sa pagkakahiga sa kama at ako na mismo ang nagpahid ng luha mula sa kanyang mga mata. Sobrang namiss lang kita anak. Sobrang namiss kita. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na. Salamat dahil bumalik kang ligtas, Fiona, umiiyak nitong sambit. Thank you din po dahil hindi niyo ako sinalubong ng kurot sa singit, pabiro ko ding sagot sa kanya. Isang mahinang tawa ang kaagad na namutawi sa labi nito at hindi na ako nakapalagpa ng muli niya akong yakapin. Mahigpit at ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Dalagang-dalaga ka na. Hindi na kailangan pa ng kurot sa singit, masiglang sagot niya. Muling sumilay ang masayang ngiti sa labi ko. Ilang saglit lang, hawak kamay na kaming lumabas ni Mommy dito sa loob ng kwarto ko. Parehong nakangiti habang tinatahak namin ang way patungo sa dining area kung saan naghihintay na ang iba pang miyembro ng pamilya. Lahat sila ay halos nagsipagtayo nang mapansin nila ang pagpasok ko dito sa loob ng dining area. As usual, si Ate Brianna lang ang absent. Ang alam ko bihira lang sila kung umuwi ng Pinas dahil nga sa negosyo na meron ang asawa nitong si Kuya Jaylord. Oops! Relax lang kayo. Ako lang ito. The one and only Bunso. Isa-isa ko kayong lalapitan at ikikis, nakangiti kong wika. Tatayo pa gayong naghihintay ang mga masasarap na pagkain sa mesa. Mabuti na lang at halos lahat sila ay bumalik ulit si pagkakaupo. Pero may isa na hindi nagpaawat at bago pa ako nakapalag mabilis na itong nakalapit sa akin at mahigpit niya akong yakap. Walang iba kundi si Kuya Brian. Bunso. Ikaw nga. Thanks God. Sa wakas, natapos din ang tantrums mo at naisipan mong magpakita sa amin, bulalas niya habang nakayakap sa akin. Hindi naman mabura-bura ang ngiti sa labi ko. Ako nga ito, kuya. Bakit may ini-expect ka pa bang iba? Ako lang naman ang bunso sa pamilya natin, 'di ba? Pabiro ko ding sagot sa kanya. Ayaw ko na kasi ng masyadong emotional na pagkikita. Masyado nang maraming nangyari sa pamilya namin dahil sa katigasan ng ulo ko, tapos hanggang ngayon pa ba naman paiyakin ko pa rin sila? Naramdaman ko naman ang kaagad na pagbitaw ni Kuya Brian sa pagkakayakap sa akin. Pagkatapos nito ay seryoso akong tinitigan. Ano ang nangyari sa iyo? Bunso. Bakit ang pangit mo na? Seryosong tanong niya. Okay na sana pero bakit may mga negative siyang mga salita na binibitawan? Hindi tuloy maiwasan na mapasimangot. Totoo naman din kasi Hindi na kagaya ng dati ang balat ko na mala porselana sa kapusyan. Paano, noon kasi halos hindi ako maarawan. Ngayon sa bago kong karera sa buhay, palagi akong nasa arawan. Lalo na at puspusang training ang napagdaanan ko. Natural lang talaga namang hingitim ako. Pero itong si Kuya, ano ba ang pamantayan niya sa kagandahan ng isang babae? Iyong maputi. I see you. Huwag mo nang pansinin ang balat ko, Kuya. Ang pagtuunan mo ng pansin ay iyang katawan mo. Lumalaki na iyang tiyan mo at kapag hindi mo mamaintain ang health mo, baka mas matanda ka pang tingnan kumpara kay daddy pagdating ng araw. Walang paligoy-ligoy at tiresahan ko ding resback sa kanya. Tawanan ang sunod na maririnig sa buong paligid. Shit! Marunong ka na ngayon sumagot-sagot Abat, mukhang may maipagmalaki na ang bunso natin Dad, naparusahan niyo na po ba siya? Sagot naman kaagad ni Kuya Brian. Tama na iyan. Akala ko ba isa-isa kaming lapitan ng bunso natin? Bakit na-stalk na siya sa iyo, Kuya Brian? Sabat naman ni Ate Bella. Mukhang nagbalik loob na siya sa pamilya namin. Katabi niya ang asawa niyang si Kenzo na mukhang very much welcome na sa pamilya namin. Narinig mo iyan, Kuya?
Seth, big bike ha? Gusto ko ng big bike mula sa iyo. Ngayong nagbalik na ako, dapat mo akong bigyan ng regalo tutal. 5 taon mo akong hindi nabigyan ng regalo. Nakalabi kong sagot bago ko sunod na nilapitan si Ate Bella. Blooming na ulit siya at mukhang hindi na problemado sa buhay. Chubby na din, mukhang mahilig kumain. Niyakap ko siya ng mahigpit at ganoon din siya sa akin. Biniro ko pa nga siya kung hanggang ngayon martyr pa rin ba siya, pero mahinang batok lang ang naging sagot sa akin. Sunod kong nilapitan si Angela na pangit ngiti lang. Hindi ko na dinaanan pa si Kuya Ie dahil tapos na kaming nagkumustahan kanina. Kinumusta ko si Kenzo pagkatapos noon na upo na ako sa pwesto ko. Katabi ni Daddy. Okay, tapos na ba ang kumustahan? Kumain na muna tayo dahil sa mga pamangkin mo na naman ikaw namin ipakilala, nakangiting wika ni Daddy. Nasaan nga po pala sila, nagtataka kong tanong. Nasa garden. Busy sa paglalaro, nakangiting sagot naman ni Ate Bella. Naging masaya ang sumunod na sandali. Ngayon ko lang din talaga lubos na na-realize na sobra ko silang na-miss. Nasa loob ng mahigit 5 taon na hindi ko sila nakasama, mas lalo kong na-appreciate ang sandaling kasama ko sila ngayon. Pagkatapos namin kumain, itinuloy namin ang aming bonding sa living area. Naikwento nila sa akin ang sanhi ng pagkamatay nila lolo at lola. Sinabi din nila sa akin na hindi daw sila tumitigil sa paghahanap sa akin at mabuti na lang daw talaga at naisipan kong umuwi. Sorry na nga, 'di ba? Nakalabi ko na namang sagot. Ako na naman kasi ang topic nila eh. Muli nilang hinalungkat kung saan daw ba ako nagtatago. Tago talaga ang term na ginamit nila dahil hindi daw nila ako mahanap-hanap. Frankly speaking, saan ka nga ba nagpunta, Fiona? Tanong na naman ni Ate Bella. Hindi ko na mabilang pa kung ilang beses niya na itong natanon sa akin. Sa Russia nga. Nag-abroad nga ako, 'di ba? Seryosong sagot ko. Russia? Paano nangyari iyon? Pinakalkal namin ang record mo sa immigration at wala ang pangalan mo na lumabas ka ng bansa. Seryosong sagot ni Ate Bella. Natigilan naman ako. Hindi ko ito napaghandaan Nga pala. Wala talagang lalabas sa record dahil confidential nga. Baka nabura, palusot ko na namang sagot. Napansin ko pa nga ang biglang pagtaas ng kilay ni Kuya Brian habang titig na titig sa akin. Sabagay, kahit siguro sino hindi talaga maniniwala sa palusot kong iyon. Pantangan na palusot eh. Sa wakas, natapos din ang question and answer portion na wala naman akong maayos na naging sagot sa kanila kung saan ba ako galing. Mga katanungan kung saan daw ba ako galing at ano ang pinagkakaabalahan ko sa buhay. Paano ako nakasurvived at kung ano ang naging trabaho ko gayong hindi naman ako nakapagtapos. Mga tanong na kung ano-ano na lang ang naging sagot ko. Wala akong balak na ikwento ang mga pinagdaanan ko dahil nag-aalala ako na baka atakihin lang si Mommy. Bunso nila akong anak at wala silang ibang hangad kundi ang mapabuti ang buhay ko. Isa akong mahinhin, maldita pero matakutin na teenager noon. Lumaki ako na halos hindi ako madapuan ng langaw. Takot sa kulog at lumaki na may nakasunod na mga bodyguards para protektahan ako. Pero ngayon iba na. Ibang-iba na. Hindi ko na kailangan pa ng mga taong kailangan akong sundan para protektahan dahil kayang-kaya ko ng protektahan ang sarili ko. Alam ko din na mahirap sa kanila na matanggap ang katotohanan na kung anong klaseng trabaho meron ako ngayon. Wala na akong pinagkaiba sa mga kriminal. Masyado nang marumi ang mga kamay ko dahil sa mga taong kinitilan ko na ng buhay. Kailangan kong sumabak sa bakbakan kaya normal lang talaga na makapatay ng kalaban. Marami ng dugo ang tumalsik sa mga kamay ko at wala na akong pinagkaiba pa sa mga kriminal na pumapatay. Hey, nakatitig sa kawalan. Parang ang lalim ng iniisip ng bunso namin kaagad akong napalingon nang marinig ko na nagsalita si Kuya Brian. Ang alam ko nakaalis na sila Ate Bella. Tiyak akong sinadya nitong si Kuya na magpaiwan para siguro kausapin ako. Bakit, masama na ba ngayon ang mag-isa at magmumuni-muni, natatawa kong sagot. Napansin kong natigilan ito bago naupo sa harapan ko. Hindi pa rin ako matahimik. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit bigla ka na lang nawala na kahit si Harry ay hindi alam, seryoso at walang paligoy-ligoy niyang sagot? Ayaw ko na ng mga lame excuses, Fiona. Sa dami ng mga tanong namin kanina, kahit isa wala kang seryosong ibinigay na sagot. Okay, sa Russia, galing ka ng Russia.
Ano ang naging trabaho mo doon? Seryoso niyang tanong. Hindi naman ako nakaimik. May mga bagay ka pang hindi kinikwento sa amin, di ba? Kilala kita. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, muli niyang bigkas. Kapag magkikwento ba ako, biblihan mo ako ng big bike, pabiro kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang kaagad na pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya habang titig na titig siya sa akin. Big bike. Bakit marunong ka na bang mag-drive ng ganoong sasakyan? Seryoso niyang sagot. Mabilis naman akong napatayo. Where is Daddy? Kung gusto mong magkwento ako, gusto ko sa inyong dalawa para isahan na lang, seryosong sagot ko. Nasa library, seryoso niyang sagot. Good. Kung ganoon, puntahan natin siya. I'm ready na magkwento dahil nakakapagod na din namang umiwas sa mga tanong niyo eh. Formal kong sagot at nagpatiuna ng naglakad papasok ng bahay. Diretso ng library kung saan naabutan namin si Daddy nakakatapos lang makipag-usap sa kung kanino sa cellphone. Dad, nagbayad ka na naman ba kayo ng tao para alamin kung ano ang nangyayari sa akin for the past 5 years? Seryosong tanong ko. Napansin kong natigilan ito samantalang si Kuya Brian at peking na paubo na lang. Paano mo nalaman? Nagtataka niyang tanong. Habang papasok kami dito sa loob ng library, narinig ko iyon. I need to do that. Willing na ako na sabihin sa inyo kung ano ba talaga ang ginawa ko sa nakaraang mga taon at kung bakit ako biglang naglaho, seryoso kong bigkas. Naupo ako sa pandalawang sofa habang seryoso ang ekspresyon ng mukha. Napasin ko pa ang makahulugan tinginan nilang dalawa ni Kuya, kaya naman alam kong kahit na hindi ako magkikiwento, pipilitin talaga ilang alamin ang kung ano ang sekreto ng buhay ko. So, pwede ka nang mag-umpisa. Sumali ako sa organisasyon nila Kuya Franco, seryoso kong bigkas. Napansin ko ang kaagad na pagsalubong na kilay ni Daddy. What? Sumali ka sa, fuck. Sumali ka sa Black Hawk, seryosong tanong ni Daddy. Kita ko ang biglang pagbago ng ekspresyon niya. Bigla siyang naging seryoso habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Sumali ako. Nag-training ako for 5 years kaya kahit na ano ang gawin niyo, hindi niyo talaga ako mahahanap, seryosong sagot ko, sabay hawi ko sa aking buhok na hanggang balikat at itinaas iyon. Pagkatapos noon, yumuko ako para ipakita sa kanila ang totoo sa aking batok. Katahimikan ang bumalot sa buong paligid pagkatapos kong ipakita sa kanila ang totoo ko sa aking batok. Tulalang nakatitig sa akin si Kuya Brian samantalang si Daddy naman ay maluha-luhang hindi na maalis-aalis ang pagkakatitig sa akin. Alam kong pareho silang hindi makapaniwala sa pinasok kong buhay. Well, kahit naman siguro sino, hindi makapaniwala eh. Paano mo ito nagawa sa sarili mo, Fiona? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang pinasok mo? Seryosong tanong ni Daddy. Hindi na ito nakatiis pa at mabilis na itong tumayo at nilapitan ako kasabay ng mahigpit niyang pagyakap sa akin. Kaya nga ayaw ko pong sabihin sa mismong harapan ni Mommy dahil natatakot ako sa post-bling reaction niya eh. Naiiyak ko ding sambit. God. Thank you. Thank you dahil nakabalik kang ligtas sa amin, anak. Ni hindi man lang namin namalayan ang ginawa mo sa sarili mo. Hindi namin alam, ramdam ko na ng lungkot sa boses ni Daddy habang sinasabi ang katagang iyon. Dad, kaya ko pala eh. Kayang-kaya ko pala ang training. Mana lang po ako sa inyo na matapang, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Kaagad naman siyang kumala sa pagkakayakap sa akin at nakangiti habang mailuha sa kanyang mga matang tinitigan ako. Mas matapang ka anak. Mas matapang ka kumpara sa akin at I'm so proud of you. I'm so proud of you, Fiona, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi ko. Higit pa sa kung ano pa mangyaman sa mundo ang matamis na salitang binitiwan ni Daddy sa akin ngayon. For the first time in my life, feeling ko may naabot akong isang napakagandang achievement sa buhay para marinig ko mula sa bibig ni Daddy na sobrang proud siya sa akin. Dad, thank you. Thank you so much. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak at muling napayakap sa kanya ng mahigpit. Ang sarap sa pakiramdam ang katagang binitiwan niya. Feeling ko, lahat ng hirap sa training na napagdaanan ko ay sulit na sulit. Hindi ko akalain na matatangap kaagad ni Daddy ng ganito kabilis ang karera sa buhay na pinili ko. So, alam ito ni Franco. Ang gagong iyon hindi man lang nabangit sa akin.
Kaya pala sa tuwing kinukumusta ko sa kanya ang development ng paghahanap sa iyo, playing safe ang sagot ng gago. Narinig kong wika ni Kuya Brian. Napakalas naman ako sa pagkakayakap kay Daddy at siya naman ang hinarap ko. Naghihimutok kasi eh. Sinisi pa si Kuya Franco. Kuya, huwag kang magalit kay Kuya Franco, pinilit ko lang din siya na payagan ako. Saka, wala na din naman po kayong magagawa kahit nasabihin niya pa sa inyo. Hindi na din naman ako pwedeng bumalik. Nasa rules na kailangan tapusin ang training dead or alive, nakangiti kong wika na maihalong biro. Napansin kong lalong nalukot ang mukha nito. Halatang hindi masaya sa binitiwan kong salita pero sa huli, niyakap niya pa rin naman ako ng mahigpit. Nag-congratulate na din siya sa akin. Proud din daw siya sa akin at mag-ingat daw ako palagi. Kesyo hindi na daw ako princess dahil mas matapang pa daw pala ako compare sa kanilang dalawa ni Daddy. Tanging tawa lang naman din ang naging sagot ko. Pagkatapos namin mag-usap, nakangiti kaming tatlo na lumabas ng library. Nagulat pa nga si Mommy dahil biglang nagpaalam si Daddy sa kanila na lalabas daw kami. Bibilhan daw ako ng sasakyan. Bibili ng sasakyan? Para kay Fiona. Bakit marunong ba siyang mag-drive? Nako, bago sasakyan, mag-hire muna kayo ng driver para sa kanya, mataray pang ang wika ni Mommy. Alam na namin yan. Well, nandito pa sila Angela at mga apo kaya dito ka na muna sweetheart. Promise sandali lang ito. Hindi lang kasi kayang patagalin pa ang regalo na gusto kong ibigay sa anak natin, nakangitin sagot ni Daddy. Wala nang nagawa pa si Mommy kundi ang pumayag na. Pero syempre, front lang namin iyong sinabi namin bibili kami ng kotse. Diretso kaming sa shooting range kung saan member si Daddy at Kuya Brian. Wala lang, gusto daw nilang makita kung gaano daw ba ako kagaling humawak ng baril. Hindi ko naman sila binigo. Ang paghawak at pagpapaputok ng baril ang pinakapaborito sa lahat. Nagpakitang gilas ako kina Daddy at Kuya habang kitang-kita ko sa mga mata nila ang hindi makapaniwala. Makailang ulit din nilang nabangit sa akin na sobrang proud daw nila sa akin at hindi daw nila ito inaasahan. Hindi ko naman mapigilan ang magpasalamat. Hindi ko din kasi talaga inaasahan na matatanggap din nila kaagad ang karera ng buhay na pinasok ko. Pagkatapos namin sa shooting range, nakiusap ako kay Daddy at Kuya na idaan na lang ako sa kondo unit ko. Hindi na muna ako sumabay sa kanila sa pag-uwi ng bahay dahil may dadaanan pa ako. Mukhang malaki na din naman ang tiwala nila sa akin dahil kaagad na din silang pumayag. Pagka-drop off nila sa akin sa harap ng kondo unit ko, nag-transfer na din ako sa pagsakay sa aking sasakyan. Ang sasakyan na regalo sa akin ng organisasyon. Diretso ako sa penthouse para silipin ang hitsura nito. Kumpleto na pala sa gamit at titirhan na lang. Nagstay lang ako ng halos 1 oras sa loob para i-activate ang aking bagong cellphone bago ako muling lumabas. Balak kong bumili ng big bike. Mas gusto kong iyon ang gamitin ko kaysa itong kotse. Lalo na at sobrang traffic dito sa Pinas lalo na kapag rush hour. Gabi na pero nagpasya pa rin akong dumaan sa bilihin ng sasakyan. Iyon nga lang, bago ako nakababa ng sasakyan mula sa kinapaparadahan ko, isang familiar na mukha ang nakita ko. Si Harry. Tama, hindi ako maaaring magkamali. Si Harry nga. Kung noon ay gwapong-gwapo ako sa appearance nito, mas lalo yata siyang naging attractive sa paningin ko ngayon. Mas lumaki ang pangangatawan niya. Mas lalo siyang naging macho tingnan. Shit, baka naman dahil hindi niya na ako nakikita kaya ganoon. Nawalan na siya ng konsumisyon sa buhay, kaya siguro mas lalong gumanda ang pangangatawan niya. Harry Johnson. Shit, bakit kung sino pa iyong taong gusto mong iwasan, siya pa itong nakikita ko ngayon. Kating-kati na talaga akong bumili ng big bike eh. Gabi na at hahabol sana ako sa pagbili pero di bale na lang. Uwi na lang ako ng bahay. Kakapakita ko lang kanina sa mga magulang ko at baka hinahanap na nila ako. Alanganin na din kasi na lumipat pa ako sa ibang lugar para lang makabili ng gusto ko. Sa naisip kong iyon, bigla na lang akong nagmanyobra paalis. Wala namang dapat na ipagmadali eh. Makakabili din ako na hindi na kailangan pang mag-cruise ang landas naming dalawa ni Harry. Pagdating ng bahay, naabutan ko pa nga si Mommy na nasa living room. Halata naman na hinihintay niya ako dahil kaagad na nagliwanag ang mukha niya nang makita niya ako. Mom, bakit gising pa po kayo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Maaga pa para matulog.
Teka lang, kumain ka na ba? May mga pagkain pa na nakaredy sa dining area. Gusto mo bang samahan kita mag-dinner? Nakangiti nitong tanong sa akin. Yes, said. Okay po, mas masaya kumain ng may kasama. Nakangiti kong sagot sa kanya. Okay, come on baby Fiona. Let's go, nakangiti niyang sagot. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Narinig ko na naman mula sa bibig niya ang pagtawag niya ng baby. Hayst, ang sarap lang sa tainga. I really miss those days na binibaby niya pa rin ako, kahit na nagkakakaroon na ako ng period. Siyempre, ako itong bunso sa pamilya kaya ganoon eh. Pagdating sa dining area, tama si mommy. May mga pagkain pang nakaredy na nasa table lang. Maraming pagkain. Mom, baka naman masira ang mga ito, nakangiti kong tanong. Nagbilin na ako sa mga kasambahay na kapag wala ka pa hanggang alas 12 ng hating gabi, ilagay na ito sa ref para naman hindi masira. Sige na, kain ka na anak. Teka lang, iinit pala muna natin, nakangiti niyang wika sa akin. Mom, ayos na. No problem. Remember, ilang taon akong tumira sa lugar na nagielo, kaya sanay na ako sa mga ganito, nakangiti kong sagot ni kanya. Natawa naman ito. Siya pa talaga ang naglagay ng pagkain sa pinggan ko. Mabuti na lang talaga at hindi ako tabain kaya ayos lang. Saka, balak ko din namang mag-workout. Required talaga iyon lalo na sa trabaho meron ako ngayon. Naging magana ang pagkain ko habang nag-uusap kaming dalawa ni mommy. Nabangit niya pa sa akin na napagalitan niya daw kanina si daddy dahil bakit daw hindi ako isinama sa pag-uwi. Sinabi ko na lang sa kanya na sabik ako sa bago kong kotse kaya napahiwalay ako sa kanila. Mabuti na lang at mukhang tinanggap ni mommy ang palusot kong iyon. Magsusorry na lang daw siya kay daddy mamaya. O diba, ang sweet ng parents ko. Sana all na lang talaga. Pagkatapos kong kumain ng dinner, kaagad ko na din sinabi kay mommy na aakyat na akong kwarto. Alam ko kasi talaga na hindi niya ako titigilan hangat hindi pa ako pumapasok ng kwarto ko. Ayaw ko din naman siyang mapuyat kaya sinabi ko sa kanya na inaantok na ako at gusto ko nang maghanda sa pagtulog. Ganoon ba? Okay sige anak. Masyadong mahaba ang araw mo ngayon. Alam kong pagod ka na kaya matulog ka na ha? Good night baby Fiona, nakangiti nitong wika sa akin at talagang yakap pa ako bago siya naglakad patungo sa kanilang kwarto ni daddy. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko na nasundan na lang siya ng tingin. Kay sarap sa pakiramdam ng ganito. Ang sarap sa feeling na kasama ang buong pamilya. Nagpa siya akong pumasok ng kwarto para makaligo na din balak kong maligo bago matulog. Tama si mommy, masyadong mahaba ang araw na ito sa akin at gusto ko na munang magpahinga. Bukas, panibagong araw na naman ang haharapin ko kasama sila at gusto kong sulitin ang mga araw na kasama sila habang hindi pa ako busy. Ginawa ko ang aking evening routine. Ilang saglit lang nakahiga na ako sa kama. Nagpapaantok na lang nang biglang tumunog ang aking cellphone na kaagad ko din namang sinagot. Faye, kumusta? Kaagad na wika ng isang masiglang boses mula sa kabilang linya. Ang kabady ko na si Star. Star Yi. Napatawag ka, kaagad ko din namang sagot. Medyo na busy ako. Nandito pa ako sa Cebu pero babalik na ako ng Manila bukas. Ano, bar tayo kasama nila Ravin at Cloud bukas ng gabi, wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Ang lakas ng loob magyaya ng bonding nasa Cebu pa pala siya. Ganoon pa man, di no choice kundi ang pagbigyan. Okay, update mo ako tomorrow kung saan at anong oras, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Ayon di shoot, masiglang sagot niya bago tuluyang nawala sa kabilang linya. Iiling-iiling na lang akong ini-off ang aking cellphone bago tuluyang nahiga sa kama.